Hi mga Lods! Ito na yung bago nating storya. Mag-uumpisa ito sa prologue o panimula ng storya na pinapakilala ang pinakamalakas na martial artist sa buong mundo, ang leader ng Pacquiao clan na si Doku, yung nakilala din sa pangalang Sky Destroyer. Takot ang lahat sa kanya at sa Pacquiao clan dahil halos nasakop daw nila ang buong mundo ng martial arts. Pero, sa hindi alam na dahilan ay bigla na lang nawala si Doku Yung. Pagkatapos noon ay naghiwa-hiwalay na din ang kanyang clan pagkatapos ng ilang taon dahil sa kawalan nila ng leader. Lumipas naman na ang maraming taon at makikita natin na lumipat na ang ating storya sa isang kuweba na merong mga taong nag-uusap. Ito na pala ang kilalang Sky Destroyer at sinasabi nito sa kanyang kausap na hindi daw tama ang pinagkakalat ng lahat dahil ang totoo ay tinaksil siya ng kanyang mga kasama. Nagbanggit ito ng 4 na pangalan na sina Hebi, Giyong, Maxa, at Hanza. Sinabi nito na ang mga warrior pa na nangako sa kanya ng katapatan ang nagtangkang pumatay sa kanya. Bigla naman itong natawa at sinabi na hindi nila alam na buhay pa siya at nagpapagaling kaya humanda daw sila sa kanyang pagbalik. Ang kausap pala nito ay ang ating bida at sinabi nito sa matanda na mukhang alam na niya kung ano ang gusto nitong sabihin. Kailangan daw niyang patayin ang 4 na yun para ipaghiganti nito ang kanyang master. Nag-iba naman agad ang itsura ni Yong at tinanong kung paano naman niya nalaman ang kanyang iniisip. Medyo ulyanin na pala ang matanda dahil sinabi sa kanya ng ating bida na araw-araw daw niya itong sinasabi sa kanya ng paulit-ulit kaya alam na niya kung saan ito papunta. Hindi naman na ito pinansin ni Yong dahil alam na rin siguro niya na nasabi na niya ito kaya iniba na lang niya ang usapan at tinanong kung ano ang plano ng lalaki pagkatapos niyang magawa ang revenge. Sinabi naman agad nito ang matagal na niyang pangarap na magbukas ng isang dumpling restaurant para makakain ng libreng dumpling araw-araw. Unti-unti namang nilabas ni Yong ang kanyang espada kaya binago agad ng ating bida ang kanyang sagot at sinabi na itatayo ulit niya ang Pacquiao clan at sasakupin na ng tuluyan ang buong mundo. Natuwa naman agad sa kanya ang kanyang master kaya sinabi nito na ganun talaga ang mindset ng estudyante ng Sky Destroyer. Bigla namang naging seryoso ang itsura ng dalawa dahil sinabi ng matanda na napasa na daw niya sa ating bida ang Pacquiao clan's 12 secret skills. Pero, nagbago bigla ang mukha ng ating bida nung napansin niya na sasabihin na naman sa kanya ni Yong ang storya tungkol sa pagtaksil sa kanya ng kanyang mga kasama sa Pacquiao clan ng pang-ilang libong beses. Makalipas ang napakaraming taon ay dumating na ang araw na nawala na ang master ng ating bida. Kaya, hindi na ito nagsayang pa ng oras dahil agad na itong pumunta sa Central District para gawin ang huling habilin sa kanya ng Sky Destroyer. Pag-upo niya sa isang pwesto ay sinabi agad nito ang mga pangalan ng 4 na tao na kailangan niyang gantihan. Pinapangako daw niya, si Gang Yung na gagawin niya ang huling bilin sa kanya ng kanyang master at papatayin ang 4 na iyon. Nagulat naman ang ating bida nung narinig niya ang nagdala sa kanya ng pagkain na sinabi na patay na daw ang mga iyon. Hindi naman niya alam kung siya ang kausap nito kaya tinanong nito sa babae kung sino ang patay na tinutukoy niya. Narinig pala nito ang mga pangalang binanggit ni Gang at sinabing kilala niya ang mga ito dahil sila ang 4 na pinuno ng Pacquiao clan. Pero, matagal na rin daw patay ang mga ito dahil pagkatapos mawala ng kanilang pinuno na si Doku Yung ay naglaban-laban ang mga ito para makuha ang Pacquiao clan. At dahil doon, isa-isa na silang namatay hanggang sa masira na ang kanilang clan. Dinagdag pa ng babae na nangyari ang lahat ng iyon bago pa siya pinanganak pero alam daw ito ng lahat ng martial artist sa buong mundo. Habang umaalis ito ay niloko niya ang ating bida dahil mukha naman daw siyang martial artist dahil sa kanyang mga espada pero mukhang nag-training daw siya sa loob ng isang kuweba ng buong buhay niya. Hindi naman na sumagot doon si Gang dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang iisipin sa impormasyong narinig niya. Nakatulala lang ito habang iniisip kung paano na ang kanyang revenge at ang lahat ng kanilang plano ng kanyang master. Mabilis naman nang lumipas ang isang taon at makikita natin na nasa isang kulungan ang ating storya. Pagkabukas ng bantay sa pintuan nito ay sinabi nila na pwede na siyang lumabas at tinanong kung meron ba siyang titirahan. Kung wala ay pwede naman daw siya nitong ipakilala sa isang noble family dahil madaling matanggap na bodyguard ang isang master sa martial arts na katulad niya.
Hindi naman pumayag doon ang lalaki at sinabi na sa tingin daw niya ay hindi na siya ulit lalaban pa. Nanghiyang naman doon ang isang bantay dahil ang lalaking yun daw ang mag-isang tumalo sa Iron Horse Squad noong 1 taon. Sinabi naman ng kanyang kausap na tama siya pero hindi daw yun ang dahilan kung bakit siya nakulong. Habang nilalabanan kasi nito ang mga bandits ay dumating doon ang Royal Forces para tumulong pero inakala niya na kalaban din ang mga ito kaya napatay din niya ang mga iyon. Napabuntong hininga naman ang isa dahil kung wala daw gag-abay sa binatang iyon ay magiging malaki itong panganib sa hinaharap. Kaya, sana daw ay walang mangyari sa kanya na magsisilbing trigger nito para maging masamang tao. Habang umaalis ito ay nakasalubong niya ang isang lalaki na tumatakbo papunta sa mga bantay. Sinabi nito na dala na niya doon ang kanilang order na dumplings at mga inumin. Nung narinig naman ito ng lalaki ay tumingin siya doon at nakaisip ng isang ideya. Sinundan nito ang footprints ng lalaki kanina kung saan ito nanggaling at nakita niya ang isang restaurant. Kaya pala niya ito ginawa ay natakam ito sa dala ng lalaki kanina dahil 1 taon din siyang hindi kumain ng masasarap na pagkain. Habang kumakain ito sa loob ng restaurant ay bigla na lang may pumasok na isang grupo na mukhang hindi gagawa ng maganda. Pagkaupo ng mga ito sa kanilang upuan ay sinalubong agad sila ng may-ari at tinanong kung ano ang gusto nilang kainin. Hindi naman agad sumagot ang isa sa kanila at inutos muna na dalhan sila ng maiinom na tubig. Sa kabilang lamesa, makikita natin na tumayo na ang isang babae dahil tapos na silang kumain ng kanyang mga bantay. Napansin naman ito ng mga bagong pasok kaya tumayo na rin sila para sundan ang mga ito. Pagkadaan nila sa lalaki ay natabig ng kanilang leader ang kinakain nitong dumpling. Tinawag nitong Taba ang kanilang boss kaya napatigil ito sa paglalakad at tinanong kung hindi ba niya nakita na nasanggi nito ang kanyang kinakain. Agad namang tumingin sa kanya ang mga alalay nito ng masama at sinabi na ang lakas naman ng loob nitong batang ito. Pero, dahil nagmamadali sila at meron silang sinusundan ay sinabi ng kalbo na wag na lang nila itong pansinin at bayaran na lang ang nasayang nitong pagkain. Hindi naman sang-ayon doon ang dalawa pero wala naman silang magagawa kaya naghulog ang mga ito ng bar-iya sa harap ng lalaki. Pagkaalis nila sa loob ay sakto namang lumabas ang order na take-out nung babae na may kasamang 2 lalaki. Pero, napansin agad ng may-ari na wala na ang mga ito doon kaya inisip niya kung ano kaya ang kanilang gagawin dito. Habang nag-iisip sila kung ano ang gagawin ay dumating na doon ang matabang nag-deliver kanina at sinabi na natapos na siya sa kanyang trabaho. Dahil doon ay naisip ng may-ari na sabihin sa lalaking yun na isunod niya ang nakalimutang take-out ng babae at 2 lalaki na halos kalalabas lang. Hindi naman na nagreklamo doon ang Tabachoy dahil iyon ang kanyang amo kaya masaya na lang nitong sinunod ang kanyang utos. Nakikinig lang naman doon ang lalaki kanina dahil na-miss nitong kumain ng masarap kaya wala ito masyadong pakialam sa mga nangyayari. Medyo nakalayo ng doon ang hinahabol ni Taba kaya lumipat na ang ating storya sa gitna ng kabundukan. Pero, merong kakaibang nangyayari doon dahil makikita natin na merong tulo-tulo na dugo ng tao. Nanggaling pala ito sa mga bantay ng babae at ang may gawa nito ay ang 5 siraulo na sumunod sa kanila. Nagulat ang mga ito nung sinabi sa kanila ng kalbong boss na handa daw silang pakinggan ang huling habilin nila bago nila patayin ang mga ito. Dahil hindi na nakapagsalita ang mga ito sa takot ay unti-unti nang lumapit sa kanila ang 2 siraulo. Pero, natigil ito sa kanilang ginagawa dahil meron silang narinig na boses sa likod. Naglakad ito sa gitna ng lahat papunta sa babae at sinabi na buti na lang ay naabutan niya ang mga ito. Inabot sa kanya ni Tabachoy ang kanilang order at sinabi na nakalimutan daw niya ito sa kanilang restaurant kanina. Pagtanggap dito ng babae ay nagpasalamat agad sa kanya si Taba at sinabi na aalis na rin siya doon. Pero, bigla itong napatigil dahil naramdaman niya na merong hamarang sa kanya. Sinabi ng isa sa kanya doon na dahil nakita niya ang mga nangyari ay hindi na siya pwedeng umalis doon. Hindi naman ito alam kung ano ang sinasabi ng lalaki kaya tinanong nito sa kanya kung ano ba ang nangyayari doon. Ang akala nila ay nagkukunyari lang itong walang alam kaya binunot na agad niya ang kanyang espada para patayin ang Tabachoy.
Pero, hindi niya ito natuloy dahil tinamaan ang lalaki ng isang barya sa ilong kaya napatalsik ito dahil sa lakas ng puwersa. Ang may gawa pala nito ay ang lalaki kanina pero hindi naman daw niya ito sinasadya. Ang inaasinta kasi nito ay ang kamay na may hawak ng espada kaso ang tinamaan nito ay ang ilong ng delivery boy. Pero, ngumiti na lang ito at nanghingi ng sorry dahil maiintindihan naman daw siya ni Taba pagkatapos niya itong iligtas. Pagkatapos noon ay nilabas na nito ang lahat ng barya na binigay nila sa kanya kanina sa restaurant. Pinitik niya ito papunta sa kanila at sinabing sobra daw ang kanilang binigay. Pero, hindi ito makapaniwala nung nakita niyang madali lang itong naiwasan ng lahat ng kasama ni Kalbo. Nainis naman ang mga ito sa ginawa ng lalaki kaya dahan-dahan na nila itong nilapitan. Natigil naman sila sa paglalakad nung narinig nilang sinabi ng kanilang boss na mukha siyang malakas para sa kanyang edad. Kaya, hindi na daw sila magsasayang pa ng oras dahil siya na mismo ang lalaban sa kanya. Dahil doon ay naglakad na ang lalaki papunta sa kanila habang sinasabi na nasira agad ang sinabi niyang hindi na siya makikipaglaban ulit. At nung handa na siya, sinabi nito kay Kalbo na wala siyang pakialam kaya kung gusto nila ay sabay-sabay pa silang umatake. Dahil hindi agad kumilos ang mga ito ay inunahan na sila ng lalaki. Mabilis itong napunta sa harap ng leader at siniko ito sa tiyan ng sobrang lakas. Dahil sa naging reaksyon ng Kalbo ay hindi makapaniwala sa kanila ang lahat ng nanunood. Para makasigurado ay sinuntok pa nito sa panga ang boss para tuluyan na talaga itong hindi makakilos. Dahil solido ang pagkakasuntok nito ay hindi na niya hinintay mahulog ang Kalbo sa lapag kaya mabilis na lang itong tumingin sa kanyang mga kasama at tinaong kung sino ang gustong sumunod. Pero, bigla na lang nag-iba ang itsura nito nung naramdaman niyang hinawakan siya ng malakas ng boss sa kanyang ulo. Bigla nitong sinabi sa lalaki na hindi masama ang kanyang lakas para sa kanyang edad pero hindi daw siya tatabla ng ganun-ganun lang. Kaya, hinawakan na din ito ang kanyang braso para hindi na talaga ito makatakas sa kanya. Pagkatapos noon ay tinanong ni Kalbo sa lalaki kung nabalitaan ba niya ang lalaki na taga-Hadong na naabot na ang level ng Vajra body. Hindi na niya hinintay ang sagot nito dahil bigla na lang niyang binuhat ang lalaki at sinabi na siya ang sikat na lalaking iyon. Sa isang iglap lang ay pinisil na ng boss ang katawan nito ng malakas kaya narinig ng lahat na merong nabali dito. At dahil wala na itong malay ay binitawan na lang niya ang katawan nito sa lapag. Maririnig na rin doon ang tawanan ng kanyang mga kasama at sinabi na masyado kasi siyang mayabang kahit hindi pa niya kilala ang kanyang kalaban. Natigil naman bigla ang lima nung narinig nila sa likod na may nagsabing hindi maganda ang kanilang ginawa. Ang tabatsoy na ito pala ay ang ating bida na si Gangyong at dinagdag pa nito na kung alam pala nilang mas malakas sila sa lalaking yun ay pinag-usapan na lang daw sana nila ito ng maayos at hindi na dinaan sa dahas. Kaya, tinanong nito ang babae sa likod kung pwede ba niyang turuan ng leksyon ang kanyang mga kasama. Habang sinasabi ng mga ito na hindi nila kasama ang mga iyon ay mabilis na siyang inatake ng mga siraulo. Pero, mabilis naman niyang binato ang kanyang mga barya papunta sa panga ng dalawang lalaki. Makikita natin na dahil doon ay bigla na lang silang nahilo ng sobra. Pagkalipas lamang ng ilang sandali ay hindi na nila ito kinaya kaya nahulog na lang ang dalawang ito sa lapag. Hindi alam ng lahat ng nanunood kung ano ang nangyari dahil sa sobrang bilis ng kanyang ginawa kaya tinanong nila ang ating bida kung siya ba ang gumawa noon. Hindi naman nito sinagot ang kanilang tanong dahil sinigurado muna nito sa kasama ng babae kung hindi ba talaga nila kasama ang limang iyon. Sinabi naman ng isang bantay na hindi talaga at pinaliwanag pa na sila nga ang may gawa ng kanilang mga sugat. Nung nakita ng boss na parang wala ito masyadong pakialam ay mahina nitong sinabi sa kaninang mga kasama na atakihin na agad nila ito habang hindi siya nakatingin. Pero, nung malapit na ang mga ito sa kanyang likod ay sinabi sa kanya ng kanyang mga kausap na mag-ingat siya. Nawala naman agad doon si Gang dahil tumalon ito ng mabilis papunta sa taas. Paglabas nito sa likod ng dalawa ay sinabi nito na sila ang naunang umatake. Kaya, hinawakan na nito ang kanilang mga ulo at pinaguntog ng malakas sa isa't isa.
Nagulat naman ito dahil bigla na lang napunta sa kanyang likod ang boss at sinakal siya sa kanyang mukha at sinabi na wala na siyang takas ngayon. Tumawa ito ng malakas at sinabi na pipisilin daw siya nito ng sobrang higpit hanggang sa madurong ang buong katawan niya. Hindi naman makapaniwala ang kalbo nung unti-unting nagbukas ang kanyang kamay dahil sa ating bida. Nung nagkaroon na siya ng konting espasyo ay mabilis na nitong siniko ang tiyan ng kalbo. Dahil sa lakas ng puwersa ay napahawak ito sa kanyang tiyan at napasandal sa may malaking bato. Hindi naman ito makapagsalita ng maayos dahil hindi daw siya makahinga sa ginawa sa kanya ng tabatsoy. Pumorma naman ng kakaiba si Gang at sinabi na narinig daw niya kanina na meron itong Vajra body. Kaya, sinabi nito na tignan na lang daw nila kung kakayanin ng kanyang katawan ang Pakhian Anti-Devil Blast. Pagkasabi niya doon ay nanlaki na lang bigla ang mga mata ng babae dahil sa pangalan ng ginamit niyang teknik. Dahil sa lakas ng ginawa ng ating bida ay makikita natin na nagkaroon ng malaking crack ang sinasandalan ng kalbo. Makalipas lamang ang ilan pang sandali ay bigla na lang tumunog ng malakas sa lugar na iyon dahil unti-unti nang gumuguho ang malaking pader. Sa isang iglap lang ay nahulog na ang lahat ng ito at nadaganan na ang 5 siraulo. Hindi naman nakapagsalita ang tatlo sa kanyang likod dahil hindi nila inaasahang ganun pala kalakas ang nag-deliver sa kanila ng pagkain. Lumingon naman agad sa kanila si Gang at sinabi na hindi mamamatay ang kalbo dahil sa kanyang Vajra body. Habang nagbubulungan ang dalawang bantay ay lumapit naman ang ating bida sa lalaki kanina. Makikita natin na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita ang babae at inisip kung bakit kaya alam ng lalaking iyon ang teknik ng leader ng Pakhian clan. Pinindot-pindot ni Gang ang katawan ng lalaking walang malay at sinabi na medyo delikado ang lagay nito. Kaya, nilagay nito ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki at ginamit ang kanyang hilang teknik. Umepekto naman agad ito dahil pagkatapos niyang gamitin ang kanyang skill ay naubo ng dugo ang lalaki at ito daw ay nanggaling sa masamang nangyari sa kanyang katawan. At ayon sa ating bida, babalik na daw ang sigla nito pagkatapos ng 10 minuto. Bigla naman itong naalala na meron nga palang nakakita sa kanyang ginawa kaya tumingin agad ito sa kanila. Sinabi nito na kung pwede lang ay pagpumunta ulit sila sa kanilang restaurant ay wag daw nila itong sabihin doon. Wala naman itong naging problema para sa kanila kaya yumuko na lang ang mga ito at sinabi na makakaasa siya doon. Dahil ayos na ang lahat, yumuko na rin si Gang sa kanilang lahat at sinabi na babalik na siya sa kanyang trabaho. Pero, pinigil naman agad siya ng babae at tinanong kung rude ba kung tatanungin nito ang kanyang pangalan. Hindi naman ito gustong sabihin ng ating bida sa babae kaya sinabi nito na rude nga iyon. Pagkatapos noon ay tumakbo na ito ng mabilis dahil baka hinahanap na siya sa kanilang restaurant. Hindi naman alam ng daw-awa kung ano ang gagawin ng kanilang boss kaya sinabi na lang nila sa kanya na malakas nga ang lalaking yun pero wala naman siyang modo. Hindi naman makapaniwala ang dalawa dahil ang akala ng babae ay Mr. Rude ang pangalan na sinabi sa kanya ng ating bida. Sinubukan naman nilang ipaliwanag na hindi iyon ang kanyang pangalan pero hindi na ito nakinig sa kanila dahil parang nagkagusto ito sa ating bida. Lumipat naman na ang ating storya sa kanilang restaurant at pagkapasok doon ng ating bida ay sinigaw agad nito na nakabalik na siya. Dahil kanina pa ito wala ay tinanong agad siya ng kanyang boss kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi naman ito naniwala kay Gang nung sinabi nito na nawala daw siya sa gubat dahil sa kanyang hinanap ng customer. Nung tumingin sa kanya ang matanda ay alam na agad nito ang nangyari at tinanong kung bakit na naman siya nakipag-away. Tumanggi naman agad doon ang ating bida pero tinuro sa kanya ng kanyang boss ang nagdudugo niyang ilong. Kaya, nagpalusot na lang ulit ito at sinabi na nadapa kasi siya kanina habang tumatakbo pa uwi. Hindi naman naniwala doon ang may-ari kaya sinumbong agad siya nito kay Yeri. Sumilip naman agad ang babae sa labas ng kusina nung narinig niya yun at tinanong mismo sa ating bida kung totoo bang nakipag-away na naman siya. Pinaalala nito sa kanya ang kanilang pangako na hindi na daw siya pwedeng makipag-away simula nung nagtrabaho siya doon 1 taon na ang nakalipas. Nanlaki naman agad ang mga mata nito nung nakita niya na merong dugo ang ilong ni Gang.
Kaya, sinabi nito na pumasok siya doon sa loob para magamot agad nila iyon. Sinabi din nito sa ating bida na sayang ang sinabi nito sa kanya dati na Pacquiao skills kung matatalo lang naman pala siya at uuwi doon na merong sugat. Hindi pa rin umaamin si Gang sa kanyang ginawa at pinipilit pa ring sabihin na nadulas lang daw talaga siya kanina.